Hello po mga kababayan, balik ulit tayo ano lang natin kanina, pero balik tayo kasi pag-usapan naman natin itong si VP Sara pala mga kababayan. Aba ay na basa na pala niya yung affidavit ni Michael Maurilio alias Rene bago pa pala siya lumabas sa public. So tuloy, 'di ba? Na parang sinasabi niya na baka mayroong mga fake witnesses din naman na dadalahin sa ICC. At sabi pa niya ay na-inform na niya yung attorney ni Tatay Diggs. Mayroon po kasing binanggit itong si alias Rene na pangalan na nakasama niya. Ito kasing si alias Rene, sabi niya, sa buong taon yata ng 2024, kumbaga sabi niya, at hindi natin sinasabing alam natin yan, na siya ay nakatira sa kondo. Kaninong kondo? Tapos daw po noon ay lumipat sila dito sa isang safe house na mayroong siyang mga nakasama doon na sinasabi niyang biktima daw ng EJK at pinangalanan niya yung isa. Wala po akong video dito nabasa lang, napanood lang po natin at nag-jot tayo ng konti ng info. Sabi niya, the whole month, 9 or 10 months yata yun, nandoon siya sa kondo, tapos lumipat sila dito sa isang safe house na meron siyang mga nakasama na mga biktima daw ng EJK at pinangalanan niya yung isa. Si kalala na nating lahat, 2016 pa, 2017 pa, si Mato Bato. Mato Bato. Wala sila sa kanyas. So ito mga kababayan, panoorin po muna natin ito. At siyempre, sabi nga, kung di ko pa nababanggit, nagsampa si Ontiveros ng kaso laban dito sa mga vloggers, kasama na po si Jason Sa, si Labanat Bay. Pero ito pong mga taong sinampahan nila ay nag-react lamang doon sa nakapublic na video. Di ba? Panoorin po natin paano nawala ng kalayaan pagka nag-comment ka pala doon sa napanood mo doon, nakapublic naman, di ba? Na video, nag-react ka, kasama kang kakasuhan. So ito mga kababayan, pakinggan po muna natin ito. In-react tayo. Grabe naman kayong makabusal. Grabe naman kayong ano ba kayo? Dito na ba't komunista na ba ang ating bansa? Di ba? Bawal na ba talaga magsalita? Kailangan yun lang nasa mga naggobyerno ang pwedeng bumanat sa'yo. Tapos sasabihin nyo champion kayo ng demokrasya. Kauna-unahan dyan, dapat karapatan natin magsalita yan. Kaya nga meron tayong karapatan magsalita para itong mga lintek na mga nasa gobyerno na to, hindi, para maano natin. Masabi natin, oy, mali na po yung ginagawa nyo. Ayaw nyo ng ganon? Aba. Naghain ng reklamong cyber libel si Senadora Risa Ontiveros sa Department of Justice laban sa 7 personalidad dahil sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon online. Kabilang po dyan si Michael Maurilio alias Rene na binawi ang kanyang testimonya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasama rin sa mga inireklamo sina Attorney Ferdinand Topacio, Byron Cristobal o Banat Bay, Jeffrey Eric Celis, Crisette Chu, Jason Sa at Alex Nestor o Tio Moreno. Nagugat ang reklamo sa video ni Maurilio na lumabas noong Hunyo. Doon, sinabi niyang, teka muna, Ontiveros, hindi ba marami ka dyan unang-una, dami mong vloggers na nilista? Morong? Tanong lang. Ang dami mo pa dyan, marami ka pang isinama dyan biglang wala na? Sila na lang?
Dahil mga, di ba? Nayaran umano siya ni Ontiveros para tumistigo sa Senado laban kay Kibuloy, Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ni Ontiveros ang mga paratang. Ayon kay Topacio, hindi pa siya nakapagkokomento dahil wala pa siyang natatanggap na summons. Sabi naman ni Cristobal, bakit masyadong defensive ang senadora sa issue? Para naman kay Celis, pag-atake ito sa free speech at freedom of expression. Tinawag ni Moreno na legal harassment at bullying ang ginagawa ng senadora. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng iba pang inireklamo ni Ontiveros. Sabi ng senadora, posibleng may mga sasampahan pa siya ng reklamo sa mga susunod na araw. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo mga kababayan, yung paglabas ni alias Rene na yan, kung yan po, kung ikaw man alias Rene ay yung side mo ngayon ay totoo, sana po, again, pangatawanan po ninyo yan. Why? Kasi marami pong nasirang buhay. Dahil dyan po nagsimula, yung kahihiring-hiring po nila, dyan po nagsimula yung pag-atake sa simbahan ng KOJC. Wala pong kinalaman ang simbahan, pero yun ang pinasok nila, tinirahan nila ng 16 na araw. Prior to that, meron din nangyari, di ba? Na may namatay, 2 po ang namatay nung unang salakay. Pangalawa po, 1 ang namatay. Di ba? Nakita naman natin, sini-CPR pa nga. Di ba? So marami pong nagbuwis ng buhay dito dahil lamang dito. So I hope po na pangatawanan nyo ito kung ito na pong side na to ay totoo at totoo talagang sinasabi nyo. Bawi po kung katotohanan yung sinasabi nyo dahil nga po maraming nasangkot na inosente dito, namatay, nakulong at hinahabol. At yung simbahan po, alias Rene, walang kasalanan pero binutasan. Diba? Kumbaga, dinisikret nila. Diba? Yung pang sinabi ni Bongbong Marcos na nagpasukan daw yung mga pulis doon na walang dalang baril kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na maraming baril. Not a single one sa inyong media ang nagsabing, "Sir, meron po." Kahit yung mga nakatabi kay Bongbong Marcos, hindi man lang sinabing meron po o talagang intensyon ninyo na lokohin ang tao na walang baril, walang baril. So, ang mga bulag sila, kahit na maliwanag sa video. Kaya, alias Rene, kung totoo man po, the truth will set you free. Maayos naman pala kayo ni Pastor Gibuloy. Umalis ka pala doon ng maayos. Sabi mo pa babalik. Pero alam niyo mga kababayan, sa beginning, nagsisimula yung hearing nitong ni Ontiveros. Sinabi pa nga nitong si alias Rene na nag-vlog pa sila, may kasama pa siya, na dinidipinsahan niya yung mga paratang nitong si alias Amanda. Sino ba pangalan niya? Dinidipansahan niya si Glenda Portugal. Dinidipensahan po niya, pinasisinungalingan po ni alias Rene at yung kasama niya, nag-vlog pa raw sila. Kailan ba sila nag-vlog? January yata. Bago magsimula, yung bago-bago pa lang nagsimula yung hearing, ay nag-vlog itong si alias Rene at isa pa niyang kasama, pinabubulaanan yung sinasabi, yung inaakusan nila kay Pastor Gibuloy at kumbaga, he was parang nilalabanan nila yung mga akusasyon. Ibig sabihin talagang wala siyang ill feeling towards Pastor Gibuloy. Pero later on, tinawagan na pala siya.
Yun po ang naalala ko noon. So, ngayon mga kababayan, once again, the truth will set you free. Mas mabigat po kasi kapag dala-dala mo yun sa konsensya mo at marami pong marami ditong nasaktan, namatay, nasira. Kaya tuloy mo yan kung totoo, ha? Sinabi ni Vice President Sara Duterte na tila may pekeng testigo sa kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naging basehan daw ng bise, ang nabasa raw niyang affidavit ni Michael Maurilio o alias Rene, ang testigo sa Senado na binawi ang kanyang testimonya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Mula sa The Hague, Netherlands, may aligasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga pekeng witness. Ang kanyang basihan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Maurilio alias Rene, ang testigong iniharap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros, para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga ang gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Aligasyon ni Maurilio, binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga pang-aabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang aligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Maurilio. It should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Maurilio sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Maurilio na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Hontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Maurilio bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Teka muna, Hontiveros, bakit ikaw, pag ikaw ba nakakuha ng iyong anong pakialam mo? Kumbaga, anong pakialam mo kung paano nakuha ni VP Sara yan? Sino ka? Ano kung nakuha niya yan? Bakit gusto namang malaman? Di ba? I'm also very, very curious kung paano nakuha. Kung paano may paki ka? Ang pakialam mo kung paano niya nakuha yun. At least siya hindi nag-hunt noon. Sigurado. Siguradong lumapit yun sa kanya. Wala ka na doon, Hontiveros. Problemahin mo na lang yung problema mo ngayon. Sa totoo lang. Natatandaan ko rin naman yung mga sinasabi ni Atty. Topacio eh. Yung sa Parmal eh. Sinundan din naman kasi natin yung Parmal na yan eh. Diba? Na mayroong yung yung nakatago yung mukha. Di ba? Ikaw, marami ka ng na issues ngayon. Yun na lang ang harapin mo, Hontiveros. Huwag mo nang pakialaman kung paano nakuha ni VP Sara yung yung affidavit ni alias Rene. Wala ka na ron. Hindi ka niya pinakikialaman, huwag ka ring makialam. Di ba?
Marisol Abduraman. Nagbabalita para sa So yun lang mga kababayan. Nagulat naman tayo ni VP Sara na siya pala ang una, alam na pala niya o nakita na niya yung affidavit ni alias Rene bago pa pala itong si alias Rene mag-public, lumabas sa public. Wala naman pala siyang ill feeling dito sa KOJC at kay Pastor. Dahil mayroon pala siyang planong bumalik. Tapos nangailangan ng pera. Yung sinasabi pa na si Michael Maurilio daw or si alias Rene ang nag-email sa kanya. No wonder kasi ibinigay pala naman sa kanya yung email. Kasi yun na nga, natural yun ang gagawin nyo para magmukhang siya nga ang nag-email. Now, mga kababayan, maraming pinangalanan dito si alias Rene. Mayroon pa siyang sinasabing jet na ginagamit papuntang Davao.